Kasi yung prime cuts, tsaka yung for breeders, halos parehas lang yan. Yung pagpili namin. Okay. Yung sa lechon naman, pinipili lang naman namin. Halimbawa, minsan may time na nagkaroon ng hernia. Yeah. So, automatic lechon na yan. Hindi ko napapalaki yun dahil lumalaki yun eh. So, bakit ko siya papaabutin na lumaki tapos para for prime cut lang? Lumalaki yung hernia. Yeah. Number 1 yun. Number 2, yung may mapapansin ka kasi dyan yung bansutin. Mga bansutin talaga. Mga bansutin, pang lechon na yun. Automatic mga slow growers. Tapo na yan. So, pinipili namin yung mabilis lumaki para mabilis siyang tsaka yung mabilis mag-gain ng weight. The more the faster it reaches 90 kilos, favorable para sa amin. Kasi pwede na namin ipa-choice cuts yun eh. Actually, kaka-start lang namin nung choice cuts lang naman. I think nung unang nag-usap tayo, wala pa yata yung wala pa. Kasi lately lang kami nagkaroon ng contract sa Manila o sa Rockwell patungkol doon sa choice cuts. So, ngayon, ayan, ni-reserve na namin yung mga 4 choice cuts namin. Dito sa herd mo, ilang percent yung retain mo naman para gawin mong sarili mong breeder ulit? Well, yung sa akin dito, hanggat maganda pa yung napoproduce mo, good ka pa sa amin, stay ka pa. Ilang anakan yun? Well, yung pinaka ano ko dito, pang 4 pa lang. Fourth, yung pinakamadami 4th. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. So, but yung bagong stocks mo, bagong sow mo na gagawin mo, it's also coming from your breeding dito na sa akin. Dito na sa akin. Okay. So, parang nagpipili na kami. Best of the best, syempre. Yeah, oo naman. Siyempre nakakaya. Tulad ito. Ito, favorite ko ito. Ganda ng katawan nito eh. Sino yan? Si Romualdez. Diba? Favorite yan si Romualdez. So, lagi namin pinipili yung best lang din talaga. Kasi mahirap eh. Mahirap pag, bibili sa yung kliyente mo tapos pucho-pucho yung makukuha mo. As far as Bacolod, nakapag-deliver kami. Meron kami pa-deliver. Ano yung transport mo pag Bacolod? Land. May shippers na nakapagpalusot eh. Talaga? Hindi ma-stress masyado yung pig? Well, nasa stress. Hindi ko din alam paano din nagagawa ng shipper yung how they handle it eh. Kasi lahat ng permit sa kanila manggagaling eh. So, ginagawa lang namin, kung pipikapin lang nila, the buyer, mag-a-arrange siya ng shipper. Yung shipper, pagpupunta lang doon sa harap. Sa gate mo? Sa gate. Tapos, kukunin lang nila. Sa alis na sila. So, as far as Mindanao, nakapag-deliver kami. Wow. Yung huli, parang, sorry, hindi pala Bacolod. Balay, Bukid doon. Bukid doon. Apat ang kinuha. Mindanao. 4 ang kinuha. So, gusto mag-start. Sabi niya, baka daw maunahan daw siya ni Senator Subiri eh. Unahan niya na daw. Medyo ano lang ngayon. So, when you started, ilang nag-start kami, 3. 3 sow lang. Kumuha ko sa Batangas. Tapos, napapansin ko, ang tagal, parang, okay, sige, parang, ano siya eh, hindi siya purebred. So, yung tinatawag nila F3, okay. Tinatawag nila, kumuha ko sa Batangas. Then, napapansin ko, parang, ang pangit tong, yung first batch. Parang, konti, 1, 3. So, yung I'm thinking na, baka ako inbred tong mga to. Okay. So, ayun, pinakal na lang namin. Then, kumuha kami ng bagong stocks. Nagparating na lang kami. Saan ang gagaling sa States to? Sa Iowa. Talagang mga yan? Nandun naman talaga yun. Andun yung mga magagandang farms. Tapos, pinikap lang namin dun sa isang... Kasi isa lang naman ang importer na dadaanan ng importer dito sa Philippines eh. Pagka sa mga livestock eh. Isa lang naman yun. So, kahit ikaw bumili, dadaan sa kanya? Dadaan talaga sa kanya. Hindi pwedeng hindi. Kasi wala naman akong import license eh. Tsaka hindi ko marireach yung 50 heads minimum.
Oh, I see, I see. So, kailangan kong itap siya para... Parang nakisuyo ko lang. parang kung nag-order ako ng 7 heads, isasabay ko yung 7 heads dun sa kanya. dun sa 43 niya. Kasi the usual pinaparating dito puti. 'Di ba? So, ayun, pipick upin ko kung saan yung quarantine area nila. Yun yung mahal din yung... Sa Tinlao, nagpaparating ka ng Wala, live hindi animal? Hindi na. Hindi na. So, doon sa original batch mo, doon ka na nagkuha ng bagong doon na lang. breeders mo. Kaya madami happy naman din yung mga clients naman namin. Ganun. May happy clients, may mga bashers, ganun. Oo, hindi naman mawawala. Hindi mawawala yun, hindi mawawala eh. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, pag walang pambili, pikit. Ganun na talaga. Pag walang pambili, pikit. Tama naman yun eh. As long as klaro sa'yo, sino yung target market mo, di ba? Yung target market mo, yung can't afford lang. Ganun lang talaga. Wala nang pwede. Kung di ka bibili, di ka bibili, wag. Dali ko naman kausap eh. Dilitsunin ko. Sasabihin nila, sayang yan, pure yung dilitsyon mo. Walang bumili. Alam mo, magpakain ako lifetime. Di ba? Kaya doon sa bahay namin, tsaka yung family, sawa na nga din. I mean, hindi naman sawa. Yung daming baboy. Di ba, nagpakal nga kami nung 120 kilos eh. Chinap, tapos pina-vacuum seal. Dating breeder yan? No. Hindi. Sumubok lang kami. Kasi before namin ilabas, sinusubok mo. Inaano muna namin. Okay. Yung kakainin muna namin. Ito yung young talaga. Okay. Tapos yung mga... Meron ako dito 4 out, 2. Binibenta ko na yung... Since hindi ka na nagpapasok ng bagong live animal, paano mo mini-maintain na hindi ka magkaroon ng inbreeding later on? Kaya't meron akong 3 boar. Okay. 3 boar na yun. From sa 3 boar na yun, halimbawa, first line ko, yung 14. Yung 12 doon from the isang boar, ay boar A. Yung second naman, yung 2 sa boar B. Okay? So, pag nag-anak yun, yung mga anak nun, pwedeng mag-cross na yung mga yun. Pwede niya i-cross. Tapos yung anak pa nung nekrinos nila na yun, doon sa pangatlong boar ko. So, hindi talaga malabong magkaroon. ng Tapos paulit-ulit yung process. Paulit-ulit na lang kami. Mauubos yung stocks na yan bago tsaka alam na namin kung sino itatapat mo. Halimbawa, kay Miriam, hindi siya maganda. Alam mo na kung sino yung best na... pagka hinalo ka siya kay Digo, male sa kanya. Hindi maganda eh. Parang payat. Nung sinubukan namin si Romualdez, ang maganda. So, nag-stick kami dito. Doon yun yung ginagawa namin. Kaya tsaka pag bumibili dito din sa amin, we issue farm certificate kasi. Certifying na dito nang galing yung baboy. Okay. And then showing also them yung pedigree certificate from the US, yung ABR. Yung American Berkshire Registry. Meron kami kasi nun. So yung nabibili nila talaga sa'yo 100% na Berkshire talaga yun. Si may-ari ng Wilcon. Si Mr. C. William Bello. Umili dito yung stuff niya. Tsaka dito nagpapaluto ng lechon yun. Siya? Nagpapaluto ng lechon dito yun. So, yun yung ginagawa namin dito. Tsaka parang same lang naman din siya nung white pigs eh. Mas masailan pa nga yung white eh. Kaysa dito. Hindi ko din alam. Madami nagsasabi. Parang feeling ko nga, ito, hindi masyadong maselan eh. Kung malaki lang yung area ko, naka-range tong mga to eh. Hindi ko lang ma-range. Tsaka konti yung tao ko. Gaano kalaki ba yung requirement mo pag nag-range ka? Gaano kalaki yung lupa? Hindi, halimbawa, itong dragon fruit na to. Sa ilalim, pwede na yan. Hindi, parang siguro mga 1,000 square meters. Parang ganyan. For all your, itong buong herd mo? Okay. Ganyan lang? Tapos, on the side yung mga kulungan nila. Ganun kasi ubusin lang naman nila yung grass dyan. Yun yung masaya. Masaya yung agri. Pag agri tapos production ka, hindi ka mahugutom. Lagi kang may food. May pang-regalo ka pa. Pang-regalo? I mean, pag may bisita ka, may mapapakain ka. Diba? Yun yung mga sitwasyon na parang we're very thankful na, ayun, we make friends. Tapos, may nakakatulong kasi yung tulad niyan, yung mga tao pa lang. I mean, compared dun sa previous nilang trabaho, maliit, manipis. Ngayon, yung matataba. So, na-discuss natin yung breeding. Okay, yun pa mo na iwasan o hindi ka magkaroon ng inbreeding. And then, discuss natin yung somehow yung feeding mo, it's 100% premium commercial feedings. Medication.
medication, health. Yung health naman nito, usually may nagpupunta naman ditong farm vet. May farm vet kami. Okay. So once a month nandito 'yon. So ino-oversee niya, chine-check bawat baboy. Nag-i-inject kami nung halimbawa, yung vitamins, so yung mga vitamins nila in a regular basis. Vitamins, the deworming in a regular basis. Yan yung ginagawa namin dito. Of course, yung vaccines, meron din kami dito. Pera na lang siguro yung ano tawag dito. What do you call this? Vaccines lang dito sa mga maliliit, pero we don't give antibiotic unless may sakit. Pag may sakit yun, hiwalay na kagad yun. And then siya mag-antibiotic siya daw. Siya mag-antibiotic. Okay. Kung magkakasama silang halimbawa isa magkakasakit, lahat na sila tuturukan doon. So, nandiyan ka na. Okay. Nandiyan ka na. So, sa susunod ka na i-out, pag gumaling ka na, and nag-undergo na kami doon sa withdrawal period. Kasi, syempre, hindi naman tayo pwede magpa-katay or magbigay ng katuturok. Yung kakaturok lang. Oo. So, number 1, di pwede. So, syempre, as advice pa rin ng vet naman natin yun. Tsaka siya nagre-release nung certificate na pwede nang ipakatay. Kasi requirement sa slaughterhouse yun eh. Yeah. Requirement sa slaughterhouse yun. So, siya magsicertify na ito yung mga process na ginawa sa kanya, ito yung mga tinurok sa kanya. Isasabit namin sa slaughterhouse. Then, if okay sa kanila, then, pasok, kakatayin nila. Hindi kami makapagkatay kasi dito eh. Kaya lagi kami doon sa slaughterhouse. Buti na lang malapit lang sa amin. So, yung numbers na na-mention mo, doon sa numbers of piglets na napoproduce mo per year, regardless kung for lechon or for breeding or for prime cuts, or may iwan sa'yo as breeder mo, kumusta? Kumikita ba? Kita. Kita naman. Kita yung, ito, malaki yung kita dito. It just so happen lang lately na medyo humina. Kasi nga nag-ASF, di ba? Yung ito na naman, nag-spike na may ASF. So ba't ka na-apektuhan? Hindi, kasi of course, number 1, hindi sila makakapagdala. Sa area nila, may ASF. So, hindi sila makapaglagay. Hindi may, okay. Hindi sila in terms of bibili ng breeders, ganyan, hindi may transport. Yes. Okay. Oh. In terms of pagkain, wala naman. Wala tayong problema. Wala tayong problema naman dun sa dun sa pagkain. Kasi wala naman ASF naman dito sa akin eh. Yun yung kagandahan naman. Yun yung mga, minsan naiipit, minsan may magde-deposito na. Bayad na, tapos biglang hindi makukuha yung baboy. Papakainin mo pa yun ulit. Papakainin ko pa. Bayad na. Di sasabihin ko, ano tawag dito? Wala, babawas ko to dito. Meron kahapon nagpadala, meron dyan isa eh. Binili niya, hindi pa niya makuha kasi may ASF daw sa kanila. Sabi ko, bossing, padala ka na ng pang feeds. Kasi nabili niya. Nabili na niya, tapos hindi mo pa kinukuha. Ako pa nagpapakain. Parang naka-board and lodging siya. So, nagpadala siya pang feeds. Sabi ko, kahit pang feeds lang, okay lang. Pabili siya ng 2 sako. Magkano yung sako? 1.8 Mahal din, mahal. Mahal. Ayun, ganyan yung sa namin, feeds namin, BMEG. BMEG ka ba? BMEG. So, talagang, na kami, hindi na kami yung mga feed mill. Para sigurado kami dyan kami. Sa branded. Branded. Yun yung maganda dyan. Dapat meron ka din. Yung nag-farm ka, meron ka. Pang sari-sarili. Hindi, madami kami client yung malaki yung farm, tapos pang sari-sarili lang. Doon ang ginagawa nila. Bibili 3, 2. Tapos, pan-lechon na nila. Ganun lang. Meron dito nagpunta nung nakaraan, bumili. Occasion. Pagbili niya, may inaabangan dyan. Sabi niya ganun. Ayaw na payagan ng asawa. Kasi lagi daw nasa farm daw lagi, kaysa daw sa bahay. Kasi daw binabantayan daw yung baboy, mahal daw yung baboy. Mahal naman talaga yung baboy. Meron naman na-experience din naman yung namatay during transport. Nagkaroon kami ng ganun. Naawa naman din ako dun sa kaya ginawa na, pinalitan na lang. Okay. Well, kasalanan ng yun eh. Actually, kasalanan na ng risk. Transport. Kasalanan ng transport yun, tapos risk na talaga ng buyer yun. Kasi siya nag-arrange lahat nun eh. Okay, ano yung advantage or disadvantage ng white versus black? Well, hindi ko masagot. Okay, dahil hindi ka na-experience ng white. Hindi ako nag-experience ng white. Okay. Tsaka number one, yung white. Ano? Ang galing sumagot. Lawyer. Hindi ko naman talaga alam eh.
So yung white kasi, ang alam ko dun sa white, yan yung commercial pig. Oh. So yun yung regular pigs. So hindi, sige. Regular pigs. Basta sa amin, alam ko premium yung sa amin. Premium pig yung sa amin. Okay, why hindi ka nag-try ng, let's say, yung mga pagkain na yung Madre de Agua or yung mga ganyan, ba't hindi ka nag-try? Papahirapan ko pa yung mga tao. Ayaw mo? Papahirapan ko pa yung sarili namin, pwede naman kami bumili. May pera naman pambili. Kasi... Hindi, mahal naman kasi kami magbenta. Mahal naman kami magbenta. Mahal naman kami magbenta. Kumbaga, na-offset naman kasi namin. So, you're trying to say na kung ikaw... Hindi namin tinitipid kasi, yun nga sinasabi ko, hindi ako nagtitipid dun sa pakain kasi mahal kami magbenta. Mahal ka magbenta. Tapos pag bibilin sa'yo, ay bakit ganito lang So, yung mga hindi capable magbenta ng mahal, sila ngayon hindi alternative to Hindi options. naman ganon. I mean, okay. Sila kasi meron silang yung parang may belief sila or meron silang principle na fina-follow na dapat organic. Yeah. Dapat ganito lang yung feeds mo. Pero kami kasi dito, nakita na namin yung higher line. Okay. Kung parang higher line yung pig mo, yung nutrients na kailangan niya dapat mataas na. So, kailangan mo i-compensate talaga yan. Oo. Okay. So, klaro, yung Berkshire, Black Pig, 100%, 'di ba? Pure, pero hindi siya free range kasi nakakulong siya at hindi siya organic. Opo. Yeah, okay. Opo, hindi yung ano namin yung mga breeders. Of course, pagdating na dun sa mga for lechon namin, yun yung hindi ba hiwalay yung lechon namin dun sa breeders? Dun sa breeders naka commercial feeds yan. Commercial yan. Buhay niya commercial feeds. Yan. Pero yung mga lechon namin, diyan na kami ng organic. Hindi na organic na yun. Organic na. Diyan ang pakain namin yun, yung minimix namin yung darak. Okay. Palyat, binlid, tsaka soya pulp. Yung soya pulp namin, everyday kinukuha yun, kaya laging bago yun. Yung mga gumagawa ng tofu, ganyan. Hindi, tsaka yung tokwaan dito, hindi magbibigay sa iba, kundi dito lang. May tokwaan dito. Hindi magbibigay kundi dito lang. Ako na kumukuha. Kumbaga, nakontrata ko na siya na akin na lahat na makukuha mo ngayong araw na to. Huwag mo na like punishment pag sinuway niya yung kontrata. Hindi, pinapirma na namin yun. Pinapirma na namin. Hindi, yun yung maganda. Kaya, mapapansin mo yung lechon namin. Manipis naman talaga yung maganda talaga. Maganda yung quality. Hindi, tsaka doon kasi sa lahi niya mismo kasi. Tsaka organic naman kasi talaga yung, gusto ng tao organic, di bigay natin yung organic. Diba? Actually, di ko rin naman napapansin kung anong pinagkaiba ng organic feeding dun sa commercial feeds. Commercial feeding Basta kumain ako, lagyan ko ng ketchup, ayos na pork chop na may ketchup, ayos na. May market, may tao rin na ganun. Diba? Market din yan, ng who cares kung ano yung system, paano siya nalagaan. I respect your decision whether or not, organic feeding or hindi organic yan, di ba? Actually, malaki yung percentage na yan. Malaki yun kasi most of the people, lalo pag lechon, gusto nila organic. Okay. Gusto nila yung organic. Kaya mapapansin mo lahat ng Or lechon. probably baka sinasabi nila organic, pero ang in mind nila, black pig talaga actually. Well, iba kasi yan Halimbawa, kurobota. Black siya, di ba? Pero pag kinatay mo, puti. May nagsabi, bakit puti yan? Sabi niya, puti lang yan May mga ganun. So, pangalawa na parang sasabihin nila na pag organic yun nga, tulad din sinabi mo, ano yan, native yan. May mga ganun. So, yung the organic na pinag-uusapan, it is the type of feeding, how you feed them. Yes. So, yung organic, commercial feeds, commercial yung pakain. So, organic, ito yung mga natural. Yeah. Diba? So, hindi siya hinalo. Meron nga dito, parang, hindi ko alam kung commercial, yung, di ba may pelletizer? So, doon na hinahalo lahat, yung Madre de Agua, yung... as long as from the natural resources, or that's still organic. Pero processed. Processed. So, ito, yung mga malilita yan, yung pang-lechon namin. Kaya may ear tag number, sinusulat kasi namin Kung sino yung pang-lechon, sino yung hindi. Okay, punta natin... tingnan natin yung sa lechon. Actually, medyo hindi lang maganda yung lechonan namin kasi nga, yung mobile lechon ko, pinaayos ko, readjust ko. Eto na. Red na siya. Ongoing na ba? Ayan na. Boss. Sarapan mo yan, mapapaya tayo. Pangit. Bilis naman. Pinagmalaki pa naman kita.
Ang bliss brown na, kaagad. Ilang oras yan? 2 lang yan, sir. Wow. Ganyan kalit, mga 2 lang yan. Madaya nga yan eh. Madaya yung Dahil? mga baboy namin. Pag kinatay mo, lit, no? Ay, ano, pagka buhay, Ang laki. maliit. 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 Oh. Nung kinatay mo, parang lumalaki. Oh. Diba? Asan yung laman loob niyan? Gusto mo Masarap ba? yun eh. Gusto mo ba? May cooler ka. Ay, hindi pa ano. Raw? Hindi pa, raw. Oo. Ang ginagawan yun, di ba? Ito yung ano namin, yung one of the lechoneros. Mm. Tapos siya din yung cook namin dito. Diba? Hindi ba sarap magluto yan, si Las? Diba? Mahiyain lang. Automated na rin, oh. Oh, hindi na niya kailangan, ano. Meron kami yung ano, manual. meron kami dito kasi bago yung mobile lechon namin. So we can roast on site. For may during event sa the inyo. event? Oh, during the event. Dadali mo doon. Ayun, masarap. Diba? Mainit-init, Makikita nila, oh. diba? Yun yung sinasabi. Pag sinap, umuusok na gano'n. Ang galing na, no nga, no? Di ko napansin ka. Diba? Wow. Pero ang bilis nag-brown na kaagad. Di ba Mabilis kanina yan. hindi pa Hindi. nakasalang? Ano yan, inuuna talaga namin papulahin. Oh. Kasi para hindi magbitak-bitak. Oh, I see. So pagka the more na pumula siya, tama no? Pagka pumula siya, ano tawag dito? Alayo mo na yung ano, yung uling. Oh, pagka pula Tapos na. yun na yung dahan-dahan. Yung dahan-dahan, sir. Parang nagpainin na lang po para habang Oh. Imagine mo, no? May technique din talaga, pati yung action ng paglilitsyon. Maganda yun, yung concept mo na, ano, on-site. Na, yung sa akin, On-site. on-site. Kaya actually, may lalabas namin yun dahil nag-join na kami sa ano eh, sa wedding fair. Oh, wedding fair. Marami ka na book. Wala pa, ngayon pa lang kami mag-start. Kaka-start lang Tinis and namin. Motive ba? Yung sa... Sinalian mo? Wedding and Beyond. Hindi, ito yung sa SMX. Sa SMX. February. Oh, baka si Teams and Motives yan. Ayun, so, yung sa Mega Mall. Oh. So, malutong na yan. Tapos, yun yung ginagawa namin, on-site na lechon. Para, yung mga sa garden. Kasi naiinis ako pagka kumakain ako ng lechon sa mga event. Na wala nang ano, Wala na. Wala nang init. Tapos, nakakalungkot. Yung ano, yung balat, ano na, yung... Hindi, talaga naman yung balat Nakunat naman na. talaga. The longer it takes, the longer hours na nandun lang siya, lumalambot talaga siya. Lumalambot talaga. Kahit saan naman talaga eh. So, ngayon, dahil para ma-maintain natin, kasi premium kami, ayan na naman, premium. Para ma-maintain natin yung quality nung lechon namin, using Kurobota pig, ginagawa namin, dadali na namin sa inyo. Wow. Kami na magle-lechon on site. Nililitsyon niya na yan. Sayang hindi natin makita yung cart, yung ano mo, Sayang yung nga lechonan eh. mo. Actually, dapat yun yung plano. Kailangan na nung fabricator eh. Kasi wala nga siyang time eh. So, ganyan kami Init mag-lechon din, no? dito. Mainit yan. Mali nga to eh. Kasi dapat papunta datan doon yung papunta dito yung usok eh. Ano yung mga ano mo? Ayoko kasi ano yung wood na yan? But square? Ano ano yun? Yung sa pallet, yung Ay, paluchina. paluchina. Maganda. Pang ganyan lang, mabilis masunog eh. Oh. Lechon. Ayoko kasi nagugutom si Sofia eh. Next event pala dapat, may paganyan tayo. Yun nga yun. Sayang talaga yung last time, sorry. Hindi, maulit pa naman yan. Doon tayo magpaano tayo doon, ganun. Papadala yung... Kasi meron akong dalawang mobile lechon eh. So, may pina-adjust kasi ako. Ano yung pina-adjust nyo doon sa doon sa lechonan na? sir, yung sa gilid niya na habang tumatagal siya na Nayuyupi. na sa init. Nakipi siya. Okay. Yung sobrang init. Oo. Para yung mantika niya mo, hindi siya mag-steady siya. Kasi pag mag-steady siya, may halo ng tubig, hindi yung steady. Si wife mo hindi pumupunta rito sa... Ay, nasa States nga, no? Hindi, nandiyan. Andyan na ngayon? Nandiyan na. Dito tayo mag-lunch later dyan. Dito. Mainit lang talaga ngayon. Sobrang init naman ngayon. Sobra nga ngayon. Ayun, binigyan mo ako ng trabaho.
Ikaw nagbigay ng trabaho sa akin eh. Alin? Yung... Yung mga setup. Yung mga trainings mo? Hindi, yung mga nagpapa-setup, ganun. Ah, okay. Yan yung update, yan yung update. Oh, I Pwede see. update yan. Sige, discuss natin. Sige. Ayan. So, ito na yung mga, Pakuha ko nung yung protein skimmer na isa. Lagay mo dito. ito na yung mga clients si Paulo dun sa, anong tawag mo dun, sir? Yung system? Ay, yung RAS. RAS, oo. Wow, puro bago. Oh, bago. Oo. So, ito na yung mga boxes. Parang gusto ko rin ganito. Ayan, Wala maliit na lang space. space eh. Maliit na space lang yun. Oh, ayun. Thank you kay Agribusiness, kay Sir Buddy, and kay Sophia. Nagkaroon kami ng trabaho dito. Yung mga tao ko nagkaroon ng trabaho. So, ito, dahil dun sa inyo nga, through your channel, nagkaroon ng trabaho yung mga tao. Nabigyan natin ng kabuhayan. So, ito, ginagawa namin, we set up. Yeah. Part of our service, one of our services, we set up the system. Ano yung mga clients mo taga Manila? Well, ngayon, puro Mindanao eh. Mindanao ngayon. So, isi-ship pa to ulit? O, isi-ship namin sa Pupuntahan Lanao. mo doon, isi-set up mo doon? Doon. Lanao. Sa Lanao. Lanao. Tsaka Iligan. Tapos, meron kaming, yung mga ganyan. Then, ano tawag dito? Ayun, medyo good naman siya so far. Tapos may mga government na LGUs na nagko-communicate. Oh. Well, yung Mindoro may kanina lang tumawag. Before Kasi may mga crop sila doon di ba? Kasi parang gusto nga nilang tulungan. Ito, meron naman nakita sa amin, one of the congressman here sa Kamsur. So, tinatapos lang itong filing ng candidacy. Meron siyang 1,000 boxes na ipapaset up sa amin for the project, as project for dun sa mga kababayan niya na fisher folks dun sa gilid. Oo. Maganda kasi talaga rin. Maganda dahil number one, kung 1,000 boxes yun, ang ngayon i-suggest din na bumuo na siya ng asosasyon. Pag 1,000. Pag 1,000. Tapos ang gagawin na lang dun is yung, syempre, yung mga, anong katawag dito, yung mga crabs na mahuhuli ng fisher folks, dadalhin nila doon sa association nila. So ngayon itong association na to, so syempre may juice to. Para naman mabalik naman yung for the maintenance nung mga, ang tawag dito, nung boxes natin. Nung boxes nila, I mean. So paikot-ikot lang yun kasi project na yun. So ang kailangan mo nalang i-maintain yung pang-expense mo, pang salt, pang kuryente, di ba? So yun yung gagamitin nila. At meron silang daily na income. Monthly income. Monthly. Every 15 days. 15 days. Average 15 okay. days. Kasi di ba sa tulad nga sabi ko, depende sa size eh. Depende sa size. Ayan, dumating yan ngayon. Ayan. Ito mga skimmers. Ito skimmers. Yung mga media. Nandun pa sa truck yung iba eh. So umalis sila. Ito yung mga to bago. Kasi nga nung Nag-invest ka. Hindi, kasi naawa na ako, nandun lang sila eh. Bumili na lang ako nito. Okay. Para dito na nila itambak. May mga tubo, pipings. Masaya yung nangyari dito. Kaya maganda yung Natutuwa rin advocacy. kami at Di, totoo. Maganda siya dahil minsan, yun nga lang, kinikwento ko sa'yo. Yung tawag, binigay ko na doon sa kasambahay namin. Siya na nagtatrabaho doon sa mga tawag. Until now, tuloy-tuloy pa rin? Tuloy-tuloy pa din kasi nitong, nawala siya di ba for a while. Oo. Nawala siya mga 1 week or 2 weeks. Tapos bigla na namang nag-shoot up na naman. Nakakatawa lang din yung mga nagko-comment dun eh. Talaga palang ganun? May masasabi pala talaga sa yung lahat. Hindi, at saka minsan Meron doon nag-comment yung kinat niya yung usapan natin. Yung for a clip. May kinat siya doon yung sinabi ko daw na, parang sinabi niya, B4 Region 3. Tingnan mo yung sinabi nito, pangit daw yung mga produce nyo. Tapos, ang kasunod doon sinabi ko, hindi ko sinabing pangit yung sa kanila. Nagkataon yung nakuha ko. In out of context niya. Para, tapos sinumbong niya doon. Parang ganun yung sinabi niya. Sige, mag-file kang complaint, sagutin ko na lang. Eto panoorin mo buo. Di ba? Ganun pala. Talaga pinutol niya. Pinutol. Yung mga ganun talaga. Tapos tumawag sa akin yung kaibigan ko. Pao, sabi niya, ikaw ba to? Sabi niya ganyan. Bakit? Merong nagreklamo dito. Sabi daw, pangit daw sa B4. Sabi ko, hindi, panoorin yung bungal. Pinanood nila. Dinismiss yung complaint. Sinabi ko doon, mas pagkakasabi ko, in our experience, pangit yung nakuha ko.
Pero hindi ko sinasabing pangit yung sa kanila. Nagkataon lang ka. Baka nagkataon lang. Diba? Na inakuha ko hindi fresh. So, classify ko pa eh. Sabi ko itong mga tao na to may masabi lang talaga eh. No? Minsan hindi pinapanood ng buo. Tapos comment ng comment. Oo, diba? Tapos minsan nakakatawa lang din yung iba na parang, saan po mahahanap yan? Ganun. Mamaya, diba? Ayaw kasi panoorin ng buo, kaya hindi malaman. Ayaw mo lang basahin yung description. Diba? Doon naman. Nandun naman, tsaka minsan naman, mapapakomment naman yung number na nandun. Ganun talaga. Diba? Pero alam mo, pag wala yung mga yon, hindi buhay eh. Hindi rin nakakatulong din kasi sa pagtaas ng algorithm. So, in effect, actually will be benefit ka pa rin kasi nga mas madami. Ako naman, I believe naman yung, ano pa rin siya eh, good or bad yung sinabi sa'yo, still marketing pa din yan. Publicity pa din yan. Totoo. Diba? Sabi ko, di sige. Ako, sanay naman akong madami nasasabi eh. Di okay lang. Ganun naman talaga kita ako eh. Diba? Kaya tanong gawin. Ay, may friend ka nagpunta dito, order ng crabs before. Tiga Tagaytay yata. May parang hydroponics yata or something. Sino yun? Hindi ko alam, binanggit niya. Sabi niya, ay, kaibigan ko yun si Buddy. Sabi niya, nag-order dito. Baka si Sir Emmy. May hydroponics yata. Oo. Hindi ko lang siya na-meet. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.